In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. May nagso-shortcut Oh. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius kagad. No? I am Macarius. Amen mga kapatid? Alright, so kung kayo po'y bago sa ating channel sa YouTube, ang pangalan po ay The Master Teacher BS. Meron ba dyan, no? Look at that. So, ang ating pong channel ay 992 ang huli ko eh. 93 na po. Ayan, palakpakan natin si Lord. Uy, 7 na lang. Oh, tingnan nyo yan ha. Kung may kakilala kang isa, baka hindi matapos sa maghapon, tayo po ay maka 1,000 subscriber na. Napakahalaga nun. Sabi nga ni Sister Bian nakaraan, kung 1,000 ang nagsusubscribe, shinare niya sa kanyang kaibigan, 2,000 kagad yun. Amen mga kapatid? Na ibig sabihin, marami na talaga ang naaabot ng salita ng Diyos at isa ka sa ginamit ng ating Panginoon. Can you hear amen? Amen. So thank you so much for watching our online worship services, all for the glory of God. At pakibalik mo yung kaninang pinapakita mo. Balik eskwela na po ang mga estudyante natin dito po sa ating The Master Teacher Bible School. Palapakan nga po natin ang Diyos. Ang tagal po nitong nawala, 2019 pa or 2020. Ngayon lang ulit nagbabalik, ngayong Marso 2026. Kaya na-announce ko na, sapagkat kung kayo po ay leader ng ating church, dapat ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Can you hear amen? At welcome po ang sit-in. Sabi mo nga sit-in. Yan. Sa mga hindi naman leader pero interesado, Pastor, ano bang meron dyan sa pag-aaral? Welcome po kayo dito po sa likod natin after ng children. Doon po kayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos. At kung may available po na upuan huwag po kayong mag-uunahan kasi puno na po talaga ang slot. Kung may available lang po, you can join and sit in para makasama po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? So, kung nakasampu ka na attend doon, hindi ka leader, you will get a certificate. Kahit paputol-putol pa yan. Amen mga kapatid? Pero sa mga nag-aaral na mga care leaders natin, pag natapos nila ng buong taon, they will get a diploma. Amen po mga kapatid? Okay, so let's continue now with our lesson entitled Made for a Mission, Go and Make Disciple. No? So pag narinig natin ang salitang mission, anong unang pumapasok sa ating isipan? Mission. Diba? Parang ma-adventure. No? Dapat sa labas o kaya kung ano man ang gagawin. No? O kaya ay marami tayo o may mga grupo ng tao. At higit sa lahat, medyo mahirap yan, Pastor. Mabigat ang mga ganyang mga usapan. Amen po mga kapatid? But today we will talk about the mission. Sa atin pong pag-aaral dito po sa ating Christian living, I'll just show you the overview ng ating pong lesson na tinakel. From lesson Macarius Life 1 hanggang 5 po. 1 is worship, very important because worship is a priority. Sabi mo nga priority. Hindi ka pwedeng nag-church lang na hindi ka sumasamba. Maliwanag po mga kapatid. Second is fellowship. Sabi nga natin fellowship. Yan. Dapat po ay nakikisalamuha ka rin sa iyong mga kapatiran. Third is discipleship. Ito po ay dapat lumalago ka. Tingnan mo ang katabi mo, lumalago ba? May dala na bang ballpen at notebook? 10 taon na, wala pa rin. Baka walang paglago. Amen? Number 4 is ministry. Ayan. Dahil lumalago, nagkaroon na siya ng paglilingkod. Amen po mga kapatid? Na dating tagawalis lang ng church, ngayon ay tumutugtog na, humahayo na, at nagpapang-aral na ng salita ng Diyos, regardless kung ano man ang kanyang natapos. Amen na kapatid? Wala pong qualification dito na mataas na academic. Ang kailangan lang po ng Panginoon ay masipag. Sabi mo nga masipag. Yan. Pag masipag ka, regardless kahit ano pang narating mo sa iyong buhay, pwede kang gamitin sa ministry ng Diyos. Amen na kapatid? And we are now on the 5th part, which is evangelism. Sabi nga po natin, evangelism. Yan. It is the journey to share the gospel. No? Ito po yung pinakahuling yugto na dapat maranasan ng isang Kristiyano na katulad mo. Ano po yun, Pastor? Umupo po ba? Hindi. Humayo. Sabi nga sa katabi, humayo.
Yan. At ang paghayo po ay hindi sa loob, kundi saan? Sa labas. Kayo po ba'y lumalabas at kayo nagdadala ng kaluluwa? Amen. Bakit? Sabi po ni Charles Spurgeon, one of my favorite theologians, sabi niya, you have never truly found Jesus if you do not tell others about Him. Amen? Sa Tagalog, hindi mo pa talaga natanggap si Jesus o hindi mo pa natagpuan si Jesus kung hindi mo pinagsasabi yung Jesus na yung nakilala. Can you hear amen? Kayo po ba'y nakakilala na kay Jesus? Ano nyo po bang Panginoong Jesus? Panginoon at tagapagligtas. Good news ba yun sa inyo? Good news po ba? Di ba pag may good news, uy, halika, may sale doon, good news. Uy, halika, may libre doon, good news. Tama mga kapatid? Ano ang good news na meron tayo? Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Binayaran na ni Kristo ang kasalanan mo. Halika, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa church. Yun na kapatid, sige palapakan natin ang Panginoon. And yet, if you don't do that, baka nga hindi talaga natanggap si Kristo sa kanyang puso. Amen po ba mga kapatid? Bakit natin ito sinasabi? Proverbs 11 verse 30 says, the fruit of the righteous is a tree of life. And he who wins souls is what? Wise. Look at that. Yung palang nagdadala ng kaluluwa, nagwi-win ng mga kaluluwa papunta sa langit, imbes na mapunta sa impyerno, sila ang tunay na wise or matatalino. Amen po mga kapatid? Mga marurunong. Bakit? Pinipili nila na magbigay ng kapurihan sa ating Diyos at pinipili nila ang mga kayamanan na hindi nauubos. Can you hear amen? Pwede po bang palitan ng isang mic? Baka parang nagpi-flicker po siya. Thank you po. So next po, you were made for a mission. Fulfilling your mission in the world is God's fifth purpose for your life. At doable po naman ito sapagkat hindi tayo papayag na wala po tayong madadala sa ating Panginoon. Tama po ba kapatid? Papayag ba kayo na matatapos na naman ang taong 2026 na wala po tayong madadala? Papayag po ba tayo mga kapatid? Sana hindi na. 11 years na tayo noon. No? Tapos wala pa rin tayong dala kahit isa. Mahirap po yan. Palakas po konti. Thank you po. John 17 verse 18, sabi po dyan, in the same way that you gave me a mission in the world. Sino nagsasalita? I, Jesus, give them a mission in the world. Look at that. Hindi utos lang ng utos ang Panginoon ha. Sinabi niya, ako din nakatanggap ng misyon, kaya ako naman ay nagbibigay din ng misyon sa mga tagasunod ko o tagasunod ni Kristo. At ganun din po ang sabi ni Apostol Pablo sa Acts 20 verse 24, the most important thing is that I complete my mission, the work that the Lord Jesus gave me. Yun ang importante. Sapagkat marami nga ang nagpatuloy, sige pastor, sama ako sa paghayo. Sige pastor, sama ako kahit mainit. Pero nung medyo natutusta na, ikaw na lang pastor, bahala ka na, wala kang ang pameriende. Ayun ba mga kapatid? Ang mahalaga, sabi ni Pablo, makumpleto mo ang alin, ang pinapagawa sa iyo ng Diyos hanggang sa bumalik ang ating Panginoon. And we call that mission accomplished. Can you hear amen? Yun ang magandang mission, tinatapos. Tama po mga kapatid? Sapagkat ang sabi nga ng DZS radio station, ang trabaho na hindi tinapos ay daig pa yung trabaho na hindi sinimulan. Amen po mga kapatid? Sana hindi mo na lang sinimulan kasi hindi mo rin naman pala tinapos. Are you with me mga kapatid? Tayo ay nilikha, ginawa, binigyan ng isang misyon. And what is that? To share the good news. Do you believe that mga kapatid? And what is our mission? Next, sabi dyan, our mission is, look at that, the Great Commission. No? Great, dakila na misyon ang ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat malaking trabaho ito. At alam nyo ba ang nagpapabigat sa trabaho na ito? Walang budget. Tama ba mga kapatid? Gusto mong humayo? Sige, hanap ka ng resources. Hanap ka ng taong tutulong sa'yo. Better yet, gamitin mo ang sarili mong bulsa para makapagligtas ng kaluluwa. Can you hear amen? Nasamantalang sa ibang mga military mission, sa mga pagbibigay ng mga relief goods, may budget din naman po dyan. Tama ba mga kapatid? Pero sa church, bibihira.
Kaya minsan lalong nagiging mahirap. At ang pinakamadali na lang sana na pwede nating gawin ay yung sa digital world. Ano po yun? Sapagkat sa internet, sino pong may mga Facebook? Taas nga kamay? Facebook. O kung wala ka pang Facebook, kawawa ka naman. 20, ano, no? Sabi mo sa anak mo, anak, Facebook mo nga ako. Sa lahat ng mga merong Facebook, o kaya po YouTube, o kaya po ay Instagram or TikTok, no? These are the digital platform na pwede mong gamitin para mag-share, para mag-anyaya or mag-invite ng mga kaluluwa. Ang tanong ay ito, na-chat mo lang ba ni minsan si Kumare, Mare, pwede ka bang sumama sa akin sa church? Kahit chat lang. Amen naman, patid? Amen po ba? Oh. Kaya minsan tuloy, wala talaga ikaw nadadala kasi yung pinakamadali na nga, hindi mo pa ginagawa. Are you with me, kapatid? At minsan pa nga po, kahit ikaw ay mag-post ng mga verses sa iyong social media account, walang magla-like. Pero ang i-post mo, nandito ako sa ilalim ng puno ng mangga, nakatunganga, 1 million views. Walang kakwenta-kwenta. Are you with me, kapatid? Which is totoo. Sabagat yung ipinost mo, minsan na word of God, ang titingin lang niyan, una, syempre, asawa mo, dahil, ano ba tayo mong tingnan? At mga anak mo. Tama po mga kapatid. Pero brothers and sisters, use your phones, use your internet, use your Facebook para po makapag-invite ng kaluluwa. Malay mo naman, kakachat mo sa 10 mong chinat, may isang nagsabi, sige, sama ako. Can you amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you with me? Because that is the Great Commission. Sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy 4, 1 verse 5, look at this. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Verse 2, everybody, preach the word. Huh? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. What else? Be ready. Sabi mo sa katabi, be ready. Kailan? In season and out of season. Anong ibig sabihin nun? Masigla ka man, masaya ka man, malungkot ka man, umuulan man, wala mang budget, maalikabok man o maputik, no? Ikaw pa rin ay mag-share ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? So be ready, no? Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Look at that. Convince. Kumbinsin mo si kumare, si kumpare, si barkada, si dabarkads na sumama sa iyo. Ano bang kailangan kong sabihin para ikaw ay makasama? Tama ba mga kapatid? And use the word of God. Verse 3 and 4, next, for the time will come that when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have, look at that, itching ears, no? Anong ibig sabihin ng itching ears? Nangangating mga tenga, no? Pero hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nun ay yung kung ano yung masarap sa tenga nila, na parang kinikiliti, yun ang gusto nila. Kaya pag yung pastor na yan, ayoko yung bungangan yan, lagi kaming pinapalabas, no? Lilipat sila ng ibang church. Are you with me, kapatid? Kasi ang gusto nila, yung kinikiliti ang kanilang tenga, itching ears. They will heap up for themselves, look at that, they will heap up from themselves teachers, no? Hahanap sila ng pastor na bagay sa taste nila, and they will turn their ears away from the truth. Look at that. And be turned aside to fables, no? Marami mga tao ngayon, mas naniniwala na do sa AI. No? Nasa Bible ba talaga yun? Hindi mo alam kung talagang biblical yung mga binabasa mo. Are you with me, kapatid? At marami na ang kumukonsulta kay Google kaysa kay pastor. Ayun mga kapatid? O kaya sa Biblia mismo. Bakit? Kasi mas gusto nila yung naririnig nila kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dapat ay maghasik tayo at magayag tayo ng mabuting balita, ang salita ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Verse 5, look at this. But you, be watchful in all things, endure affliction, do the work of what? An evangelist.
Sabi nga natin, evangelist. Fulfill your ministry. No? Sabi ni Apostol Pablo, do the work of an evangelist. Ang Greek word ng salitang evangelist ay yuang heletes. No? Yuang heletes. No? It is a preacher of the gospel in public. Ito po yung nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sa labas. No? Sa public. To seek converts. At ang trabaho po nito, mga lingkod ng Diyos na ito, hindi sa loob. Saan po? Sa labas. Maliwanag po ba yung mga kapatid? Kaya ako po, at tinawag ko rin na aking sarili na evangelist, sapagkat ako po'y taga Mekawayan, dati, Bulacan. Pero ako po'y napunta rito sa Pampanga. Bakit? Isa lang naman ang gusto ko, ang mag-share ng salita ng Diyos para may makakilala sa Diyos at mahalin nila ang Diyos at sila tumanggap sa Diyos at lahat ng tumanggap ay mapunta sa langit. Can I amen? That's all. Amen po mga kapatid. At kung tatanungin nyo nga po, kahit sa 10 taon na ito, wala pong bayad si Pastor Gani dito. Amen po mga kapatid. Love gift lang, pamasahe, pang toll gate. Diba ba? Ako ba'y kumakain? Sa tingin nyo, mukha po akong kumakain din. Bumibili din ba ako ng mga gamit? Ano bang kape ni Pastor? No? Look at that. Pero hindi pinapabayaan ng Diyos ang lahat ng sumusunod sa Kanya kasi kung magtatapat ka sa Diyos, mas tapat ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Can you hear amen? Are you with me mga kapatid? So do the work of an evangelist. Huwag kang matakot lumabas. No? Yang ano ba yan? Glass skin na tinatawag. Ayaw mo nang maarawan yan. Ang mahalaga ay kahit masunog na ang balat mo, nakapagdala ka naman ng kaluluwa kesa yung kaibigan ay masunog doon sa impyerno. Can I amen mga kapatid? Amen po mga kapatid. So ang Diyos lagi siyang nandiyan sa labas, naghahanap ng mga mapasok dito sa church. Pero kung hindi mo sasamahan ng Diyos, papasok ba ang mga kaluluwa na yan sa church? Sabihin sa katabi, samahan mo si Lord. Dalawang ginagawa natin. Ano yon? Ministry sa loob ng katawan ni Kristo. Yan, nagsaserve ka sa kapatiran. Pero pag sa labas ka naman naglilingkod, ang tawag doon ay mission. Sabihin mo nga mission. Iba yung ministry, iba yung mission. Can you amen? Pero dapat meron kang ministry at higit sa lahat tayo ay may mission. Magdala, ilan ang dadalhin? Sabi ni Pastor, isa lang po. 3 ba? Hindi ko na nga kayo pinahirapan Isa lang. Are you with me mga kapatid? Look at this. Sabi ni Apostle Pablo, Colossians 1:25, I became a servant. Ano yon? Minister or ministro of the church. No? Because God gave me a special work to do that helps you. And that work is to tell fully the message of God. Pag ikaw ay nandito lang sa church, nandito ka sa loob ng iglesia, at ang ginagawa mo lang ay mag-share, ministry lang yon. Are you with me mga kapatid? Pero kung ikaw ngayon ay nagtuturo na sa labas, amen po ba? Out of your comfort zone, ang tawag doon, mission. Maliwanag po ba yung mga kapatid? Kaya, ganun pala. Yes. Dapat naglilingkod ka rin sa loob at mayroon ka rin paglilingkod sa labas. 1 Corinthians 12:5 says, sa New Living Translation, there are different kinds of service. Iba-iba po tayo. Sabihin sa katabi, iba-iba tayo. In the church. But, look at that. Take note. It is the same Lord we are serving. No? Are you with me, mga kapatid? Iba-iba tayo ng talento. No? Pero, maraming mga masipag dito sa loob ng church. Pumalakpak nga yung mga masisipag. Alam na, ako yun, Lord, masipag ako. Sa loob. At marami din namang masipag na lumabas at humayo. Pumalakpak nga po yung mga sumasama sa amin sa paglabas. Yan. Mga nagdadala ng kaldero. Huh? Are you with me? Pero ang mas maganda ito. Masipag na sa loob, masipag pa sa labas. Kasi ginagawa niya talaga ang utos ng Panginoon. And that is to go and make disciple to all nations. Can you amen? Amen po ba? Look at this. Your ministry is your service to believers. Sa loob ng church po yan. Sabi natin, inside the church. Yan. Ministry ang tawag. And your mission is your service to unbelievers. Outside the church naman po yan. Can you amen?
Maliwanag na po ba yun, mga kapatid? Kaya dapat pareho kang mayroong paglilingkod sa loob at sa labas ng church. Napag-aaralan na natin yung 5 Macarius lifestyle. Kaninang sinabi ko, worship, fellowship, discipleship, ministry, and evangelism. Look at that. Dapat yung 5 na yon kompleto. Sabi nga natin kompleto. Hindi pwedeng puro tayo worship lang. Ang ganda ng tugtugan talaga doon. Ang galing talaga magturo doon. Ang tanong, lumabas ba kayo? May lumalabas po ba? Pastor, mainit nga lalo't magmamahal na araw. Amen na kapatid? Dapat yung 5 na yon. Ano yon? Worship, fellowship, discipleship, ministry, evangelism. Say it, evangelism. Labas po yun. Are you with me? Dapat kompleto yung 5 na yon para maging healthy ang ating church. Merong mga pumapasok, yung mga pumapasok ay inaalagaan, at yung mga naalagaan ay lumalabas para maghanap ng kaluluwa, papasok na naman sa church, kaya dadami po ang mga sumasamba sa spirito at katotohanan. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos. So, is our church malnourished or not? Malnourished po bang church natin? No? Tama lang siguro, Pastor. May mga humahayo pa rin naman. Pero kung tayo dito ay parang nasa 60 ata tayo ngayon, lahat tayo ay lumabas, wow, pagbalik natin next week, 120 na po tayo. Are you with me, kapatid? Your life mission is both shared and specific. One part of it is a responsibility you share with every other Christian. And the other part is an assignment that is unique for you. Amen po, mga kapatid? Hindi lahat tinawag na mag-preach dito pero lahat ay tinawag para magdala ng isang kaluluwa. Do you agree with me, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Amen. Sabi po rito ni Propeta Isaiah 6 verse 8, "Then I heard the Lord asking, whom shall I send?" Sinong papadala ko as a messenger to my people? Nagtatanong ang Diyos sa lahat ng taong narito, sinong gustong ipadala natin doon sa Manena? O kaya dyan sa Pulong Kawayan? Meron ba? Magba-Bible study. Whom shall God send? Sino ang sumagot? Who will go for us? And I said, sabi ni Isaiah. Ano sabi ni Isaiah? Lord, I'll go. Send me. Sa ibang version, Lord, here I am. Send me. Samantalang yung iba, Lord, here I am. Send them. Aba, nagturo. Are you with me, kapatid? Dito lang ako sa loob ng church, Lord. Are you with me? Kaya kung sinabi mo na available ka, na talagang anak ka ng Diyos, at gusto mo talagang matupad ang gusto ng Diyos, lumabas ka. Sabihin sa katabi, lumabas ka. Umalis ka sa iyong comfort zone at ikaw ay magdala ng kaluluwa. Can I hear amen? Do you agree with me? Tutuloy ka pa po ba? Amen. John 20:21, sabi ni Jesus, again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me," I am sending you. No? Si Lord na nagsasalita kung paano ako'y pinadala ng Ama. Ha? Pwede ba? Mga taga-OCW Pampanga, nakikiusap ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Pwede ba kayo rin ipadala sa labas? Pwede po ba? Anong sagot mo? Oh, mga baby pa talaga. No? Baby pa kami, Lord 10 taon, baby? May nakadiaper bang 10 taon? Andiyan po mga kapatid. Sabi sa katabi, lumabas tayo. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Send me. Ipadala mo ako sapagat ang Greek word ng salitang sent ay apostelio. Sabi nga natin, apostelio. From the root word apostolos or apostle. You get that? Apostle. To send out. Ipadala. Ano pa? To go to a place appointed. No? So malinaw kay Lord Jesus. Ipinanganak siya, lumaki siya para sa isang misyon. Ano yon? Ipinadala ko para lumabas. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Naging born again ka, pinanganak ka ng Diyos, hindi para umupo lang dito. Do you agree with that? Pinanganak ka para lumabas din at humanap ng ibang kaluluwa. Are you with me mga kapatid? Amen.
Unang lumitaw ang salitang apostle sa Romans chapter 1 verse 1. Sabi ni Pablo, from Paul, a servant of Christ Jesus, and an apostle chosen and called by God to preach His good news. Sabi nga natin, apostle. Yan. Siya po yung tinawag na apostol ng Diyos. At ang Greek word naman ng salitang apostle ay apostolos. Sabi nga natin, apostolos. Anong ibig sabihin? Galing kanina doon sa tinignan natin na Greek word, apostelio, which means a delegate, especially an ambassador of the gospel. No? Pag ambassador ba, lumalabas din? Yes. No? Amen po mga kapatid. Officially a commissioner of Christ with, naka-enclose, with miraculous power. A messenger that is sent. Amen po mga kapatid. Siya po ay merong kapangyarihan na magpagaling. Kaya nga ngayon, sa panahon natin ngayon, Pastor, naririnig ko sa TV, meron pa daw palang apostol sa panahon natin ngayon. Hello? Kung talagang siya ay apostol, sabi ng definition ng Biblia, ang isang apostolos or apostle ay with miraculous power. Can you amen? Anong ibig sabihin nun? Kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang magpalakad talaga ng pilaya, hindi yung pilay-pilayan, ha? At magpadilat ng bulag. Are you with me, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Kasi bakit yung iba, baka hindi naman talaga pilay yan, nagpanggap lang. Ay, napalakad ako na. Are you with me? Kaya kung ikaw yung magkiklaim na ikaw ay apostol, make sure na kaya mong bumuhay ng patay. At sabi sa Biblia, ang huling bumuhay ng patay na apostol ay walang iba kundi si Apostol Pablo sa Acts 20. Sino yung kanyang binuhay? Si Eutychus. Amen po mga kapatid? At after po nun, wala na pong nadagdag pa. Are you with me mga kapatid? Kaya naman, kahit sa panahon po ni Pedro at ni Pablo, pag nakagawa sila ng milagro, sasambahin sila bilang Diyos. Biluin yun, nung ginawa ni Pablo yun, lumuhod yung mga tao. Sabi niya, huwag kayong lumuhod sa amin. Tao rin kami na lingkod ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Sapagkat hindi natin kayang magpagaling, hiwalay sa Panginoong Kristo. Kaya kung nakapagpagaling ka man, ibalik mo ang lahat ng papuri sa Diyos na tunay na nagbibigay ng kagalingan. Shout amen! Are you still with me? I'm saying this. Why? Kasi may ilang mga grupo na nagkiklaim nga, no? It's a long debate. Wala naman tayong pagtatalunan. Sige, kung yan ang inyong pinapaniwalaan, wala kaming magagawa kung apostol nga ba siya o hindi. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, bilang pastor nyo, pinag-iingat tayo lalo na sa mga huling araw. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Bakit? Revelation 2 verse 2, kunin mo yan. I know that what you have done. I know how hard you have worked and how patient you have been. I know that you cannot tolerate evil people and that you have tasted those who say they are apostles but are not. No? May mga nagpapanggap na apostol, hindi naman pala. And have found out that they are what? Liars. No? Nagsisinungaling. Totoo po yan. Warning po yan, 2,000 taon na ang nakalipas na sulat sa Book of Revelation. Pinag-iingat tayo. Marami talagang maglilipana, kaya huwag kang padaya. Sabi sa katabi, huwag kang padaya. Amen po mga kapatid? Kaya yung iba, bakit ba gusto mong tawagin? Apostol Raven. Huh? Bakit? Kasi to gain recognition. Tama ba? Medyo magandang pangalan pag medyo dinadugtong mo yan. Pero ang tawag doon ay they are liars because they are not really an apostle. Are you with me, kapatid? Amen po ba, kapatid? Amen. Now, kung ikaw man ay nakapagpagaling, halimbawa ako, si Pastor Gani, ako tinuro ko na sa inyo, huwag nyo nang hintayin si Pastor na makarating ng church para lang ipag-pray ang iyong sakit ng ulo. Ikaw mismo, sabi sa katabi, ikaw mismo, may power magpagaling. Diba? James 5:16, ang panalangin na may kasamang pananampalataya ang nagpapagaling. Are you with me, kapatid? Kaya kung ikaw ay anak talaga ng Diyos, tinanggap mo si Kristo, naniwala ka sa dugo ni Kristo, Lord, gusto ko pong mag-church. Lord, gusto ko nang pumasok sa trabaho. Alisin mo po ang sakit ng ulo ko. I believe, brothers and sisters, kung ikaw din ay naniniwala, gagaling ka. Sapagkat ang panalangin may pananampalataya ay nagpapagaling. Can I hear amen?
Oh, ay ngayon, pumunta ka kay pastor, pinapray kita, gumaling ka. Makapangyarihan yung pastor na ito. Hindi po. Are you with me? Ako man ay may karapatan, kapangyarihan na magpagaling, ikaw din ay mayroon. Amen na kapatid? Bakit? Kung si pastor naman ay nagkasakit, pinagpipray nyo ba si pastor? Lord, huwag mo nang pagalingin si pastor para mapalitan na siya. O, ganun bang prayer nyo? Hindi, di ba? Are you with me kapatid? Kasi ang kaya tayo nilikha ng Diyos ay para mag-ibigan sa isa't isa, magpalakasan sa isa't isa, at magtulungan at magpanalanginan sa isa't isa. Can you hear amen? Lahat tayo. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Kaya dito na rin po lumabas yung sinabi ni Apostle Pablo, 1 Corinthians 12 verse 5, there are different kinds of service in the church. Marami talagang pwedeng gawin ka sa loob ng iglesia. Hindi ko alam bakit wala kang ginagawa. But it is the same Lord we are serving. Hindi si pastor ang pinaglilingkuran nyo. Sino ang pinaglilingkuran natin? The same Lord we are serving. Are you with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Romans 4 verse 5, but you be watchful in all things. Endure affliction. Magtiyaga kayo. Do the work of an evangelist. Fulfill your ministry. No? Again, sinabi ulit ni Pablo, do the work of an evangelist. Sinabi bang do the work of an apostle? Hindi po. Are you with me? Ang trabaho mo ngayon ay humayo at maghanap ng kaluluwa. Hindi mo trabaho ang magpagaling na magpagaling, sapagkat ikaw din mismo ay may karapatang gumaling. Sinabi ko na nga kanina, kung talagang may pananampalataya ka sa Diyos. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kaya sa panahon ngayon, ang hinahanap ay evangelist. Sino po sa inyo ang gustong maging evangelist? No? Evangelist is a Gani Bersosa. Wow. Alam ko naman ganun talagang ginawa natin. No? Are you with me? Titulo lang actually yan Pero ang tanong, talaga bang humahayo ka? O baka pumupunta ka lang doon dahil may merienda? No? O kaya may pakain? No? Are you with me? O may sarili kang pakay? Are you with me, kapatid? So, do the work of an evangelist. Why? Next po. Jesus completed the mission the Father gave Him. No? Yan ang mahalaga. Sabi nga natin, completed. Mission accomplished. At ito po'y naisulat sa Luke chapter 2 verse 49. Sabi rito, I must be about my Father's business. And 21 years later, dying on the cross, sinabi niya sa John 19:30, yan, it is finished. Ang Greek word doon ay tetelestai. Amen mga kapatid? It is finished. Bakit? Sapagkat nung si Kristo ay napako sa krus at siya ay malalagutan na ng hininga, sinabi niya, tapos na. Ang alin? Ang pagliligtas ng tao sa sangkatauhan. Hindi mo na kailangang sugatan ng iyong sarili, hindi mo na kailangan ialay ang iyong sarili, hindi ka na kailangan mamatay pa, kahit mamatay ka nga, dugo mo ay marumi. Tama ba mga kapatid? Kaya sabi ni Kristo, ako na ang nagsakripisyo at iyon ay sapat na, it is finished. Tetelestai. Are you with me mga kapatid? So anong gagawin na lang natin? Dahil tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, angkasan mo na lang, sakyan mo na lang, na dahil sa dugo at latay ni Kristo, ikaw ay magaling na at ikaw ay pupunta sa langit. Can you hear amen? Shout amen! Jesus completed the mission the Father gave Him. At mula nung siya panganak, hanggang sa siya magbinata, hanggang sa siya maging adult na, isa lang ang nakalatag sa kanyang isipan. Ano yon? Na ako ay pinanganak para mamatay, para sa sanlibutan. Are you with me, kapatid? Ikaw ba ngayon ay naging born again, pinanganak, para maglingkod sa Panginoon? Amen? Kasi kung na-born again ka, para lang nandyan lagi, basta ako, pampakompleto ko ng attendance, pastor okay naman, maganda, pero ikaw, gusto mo rin ba na magkaroon ng corona? Sapagkat pagdating ng araw, nagkita-kita tayo sa langit, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naglalatag ng kanilang korona habang dumadaan ang hari ng mga hari. Ikaw, nakapagdala ka ba ng kaluluwa? Wala kang ang korona. Ang maroon ka ay koronang tansyan. Kaya sabi mo, Lord,
Makasali man lang. Are you with me, kapatid? Kaya sabi sa katabi, magdala ka ng kaluluwa para sa ating Panginoon. Can I hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos. So, what is Jesus' mission? Ano po bang mission ng ating Panginoon? Sabi diyan, it is to introducing people to God. Inilalapit niya ang mga tao sa Ama, sa Diyos. Amen po ba? Siyempre, pinapakilala niya muna ang Ama because we have a team sa ating Bible school na know God and make Him known. No? Kilalanin mo ang Diyos at pag kilala mo na siya, ikaw naman ang magpakilala sa iba. Amen po mga kapatid? 10 taon nag-church ka rito, wala ka man lang nasabihan, alam mo, Christian na ako. Niligtas ako ni Kristo. Huh? Are you with me mga kapatid? Dapat alamin mo kung sino ang iyong tagapagligtas at ipangaral mo din siya para may iba rin na maligtas. Can you hear amen? That is what is Jesus' mission is. 2 Corinthians 5, verse 20, everybody. So, we have been sent to speak for, kanino? For Christ. It is as if God is calling you through us, we speak for Christ. When we beg you to be at peace with God. Itong si Apostol Pablo, sabi niya, narito kami. Pinadala kami ng aming Panginoong Jesucristo. Bakit? Makipagkasundo na kayo sa ating Diyos. Sapagkat may mga nagsasabi na, halika, church tayo. Ayoko mag-church. Bakit? Galit sa akin si Lord. Hindi totoo yan. Amen na kapatid? Galit ang Diyos hindi sa tao, kundi saan? Sa kasalanan na nasa tao. Alisin mo ang kasalanan na nasa tao, mabango ka na sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Make at peace with God. Paano mo gagawin yon? Humingi ka ng tawad. Sino sa inyo ang nagkasala bago siya pumunta rito sa church? No? Mga santo, Lord. Layuan natin. Nung Lunes ng nakaraan, mga nagkasala, wala pa rin? May kanta, ang bait nyo naman. Sana tumagal pang kabaitan nyo. Amen mga kapatid? Aminin mo man sa hindi, nagkamali ka at nagkasala ka. Kaya kung ikaw ay haharap sa Diyos na hari, banal, makapangyarihan, pwede naman ba na humingi ka lang ng tawad sa Kanya? Amen na kapatid? At nang sa ganon, lahat ng dasal mo, lahat ng hiling mo ay ipagkakalob niya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Shout Amen! Sabi ulit ni Charles Spurgeon, look at this. Pakibasa natin sabay-sabay. You have never truly found Jesus if you do not tell others about Him. Huh? Tell the world what Jesus did. Amen mga kapatid? Ipagsabay mo naman si Kristo sa iyong mga kakilala. Ang tanong ay ito, bukang bibig mo ba si Lord? Bukang bibig mo ba si Kristo? Huh? Ay inyong bang cellphone, ang profile pic mo ay si Jesus? Hello? Are you with me mga kapatid? O sinasarili mo lang, Christian ka ba? Paano mo nasabi? Nagpipray ka kasi pag kumakain. Hindi. Are you with me mga kapatid? Be proud. Sabi na katabi, be proud. Sapagat tangan-tangan mo ang regalo na wala ang iba. Ano yon? Buhay na walang hanggan. At dahil may buhay na walang hanggan ka, langit ang iyong pupuntahan. Can I hear amen? Amen. Isa po sa katangian ng mga tao noon ay nang makilala na si Kristo ay ganito. John 4:28. Then, leaving her water jar, yung Samaritan woman po ito, the woman went back to the town. What did she do? And said to the people, look at that, 29, come, see a man who told me everything I ever did. Could this be Christ or the Christ? Amen? Nung nakilala niya si Kristo, ipinahayag niya ang kanyang mga pinaggagawa. At sinabi niya na siya ay ang tubig ng buhay. Aba, dali-dali siyang tumakbo sa bayan at pinagsabi niya ang nangyari sa encounter niya kay Kristo. Amen na kapatid? Sabi niya, could this be the Christ? Ito na nga ang Kristong iniintay natin. Amen po mga kapatid? Kaya nawa, kung ikaw ay talaga natagpuan mo si Kristo, brothers and sisters, ipagsabi mo si Kristo. Ganon din ang ginawa ni Andrew sa kanyang kuya ng kapatid na si Pedro. John 1:40, verse 42. Andrew, Simon Peter's brother,
was one of the two who heard that John had said and who had followed Jesus. 41, everybody? The first thing Andrew did, anong una niyang ginawa? Was to find his brother Simon and tell him, ano sinabi niya kay kuya? We have found the Messiah, that is, the Christ. Amen na kapatid? Nakontento ba siya na nakita niya, oy, ng kuya ko? Hindi. Verse 42, look at this. And he brought him to Jesus. Dinala niya, kuya, halika. Ando si Jesus. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Ikaw ba, yung anak mo, nadala mo na sa Panginoon? Ayaw, pastor matigas sa ulo sino bang nanay? Ikaw. Sino bang magulang? Ako po. Sinong masusunod? Sila. Ano bang sinabi ng Biblia? Efesos 6. Mga anak, sundin mo ang iyong mga magulang. Pag sumunod ka, may mahabang buhay ka at puno ng pagpapala. Kaya yung mga hindi sumusunod sa magulang, madali yang mamamatay at mamumuhay ng mahirap sa mundong ito. Can you hear amen? Amen po mga batid? Are you with me? Kaya kung nakita mo ang iyong mahal sa buhay, lalo ng iyong kapamilya, anak, asawa mo, kamag-anak mo, bring them to Jesus, kagaya ng ginawa ni Andrew. Are you with me, kapatid? Huwag kang makontento na sinesharean mo lang. Anak, asawa ko, pinsan, gusto mo bang sama kita sa church? Halika na, susunduin kita. Isasakay kita sa maganda naming kotse. Amen ba? Amen po mga kapatid? Bring them to Jesus. Jesus looked at him and said, You are Simon, son of Jonah. You will be called Cephas, which when translated is what? Peter. Look at that. Nung nakilala ni Simon si Jesus, pinalitan niya, hindi lang ang kanyang pagkatao, pinalitan pa ni Jesus pati ang kanyang pangalan. Amen po mga kapatid? Bakit? Kasi gagamitin siya ng Panginoon. Peter means rock. Amen po mga kapatid? Na siya po ay magpapahayag ng mga salita ng ating Diyos hanggang sa siya ay mamatay. Are you with me mga kapatid? Ikaw ba, nung nakilala mo si Jesus, anong pinangalan mo sa iyong sarili? Ako si isaganing hindi na mahiyain. Mag-i-invite ako, sabi ni Pastor, isa lang. Amen po mga kapatid? Ever wonder, hindi kayo nakakapagdala, hindi nyo na-try magdala ng isa. Sabihin sa katabi, isa lang. Pag na-try mo magdala ng isa, sino yung mga nakapagdala na ng isa? Taas nga kamay. Di ba madali na lang? Alam ko na yung technique. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya kung ikaw ay masugid na tagasunod ni Kristo, kahit hanggang kamatayan, gagawin mo, makapagdala lamang sa Panginoon. Can you hear amen? The Bible says in 2 Corinthians 5, verse 18, can you read with me, everybody, sa nakakita? Christ changed us from enemies into His friends and gave us the task of making others His friends also. Look at that. Gaano ka kamahal ng Diyos? Kaaway tayo ng Diyos dati. Bakit? Hindi tayo sumasamba sa totoong Diyos. Diyos-Diyosan ang sinasamba natin. Amen na kapatid? Pero kahit galit ang Diyos sa'yo, namatay siya. Romans 5:8. Amen na kapatid? Nang ikay makasalanan pa, namatay si Kristo sa'yo. Bakit? Yung mga kaaway niya dati, ginawa niyang kaibigan. At si Lord Jesus ay mabuting best friend ng lahat. You know, amen? At pag best friend ka ni Jesus, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Dadalhin ka niya sa langit. Shout amen! Palapakan natin ang ating best friend na si Jesus! Sabi nga natin, Jesus! Are you with me, kapatid? So let's study the importance of your mission. May 4 po, 3 lang ay bibigay ko sa inyo ngayon. Fulfilling your mission on earth is an essential part of living for God's glory. The Bible gives us several reasons why your mission is so important. And number 1, ano po yan, everybody? It is, your mission is a continuation of Jesus' mission on earth. Sa Tagalog, ang mission mo, ito ay ang pagpapatuloy. Sabi mo nga, continuation. Ng ano? Ng misyon ni Jesus dito sa lupa. Hindi tumigil si Lord hanggang sa mapako siya sa krus na magdala ng kaluluwa. Kaya nung siya naman ay umakyat na sa langit, pwede ba nating ituloy? Amen po ba, kapatid? Amen po ba? Nakikiusap si Lord, di ba, kanina? Kung ako yung sinugo ng Ama, pwede ba kayo rin ay isugo ko? What is your answer? Amen. Why?
when Jesus stated, Jesus calls us not only to come to Him, but to go for Him. Are you willing to go for Jesus? Pupunta ako kahit mainit. Pupunta ako kahit walang bayad. Pupunta ako kahit walang allowance. Amen mga kapatid? Pupunta ako kahit maraming nagagalit sa akin. Bakit? Mabuti naman yung pupuntahan ko Panginoon, church. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Ako yung nagtataka. May mga nagsasabi sa akin, lalo mga kabataan, ba, mga kaibigan nyo, dalhin nyo sa church. Sabi, ayaw po silang payagan ng magulang nila Sabi, bakit? Saan mo ba sila dadalhin? Sabungan? Tama po mga kapatid. Church! Ipakilala mo kasi na ang church natin ay naglilingkod sa tunay at buhay na Diyos at makita sa iyong sarili. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Are you with me? Nang sa ganon ay makapagdala tayo ng mga kaibigan natin sa church. Are you with me mga kapatid? Your mission is so significant that Jesus repeated 5 times sa iba't ibang libro, sa Biblia, at yung kanyang 5 commissions ay nakasulat dito. Number 1, Matthew 28:19-20. Tama, 5 beses sinulat. Sa Biblia, pag nag-aaral tayo ng hermeneutics, ulitin lang ng 2 beses, ang ibig sabihin ay very important. Look at this, 5 times. Very, very, very important. Ano po yon? Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. 20, teach this new disciple. Anong utos? Teach. Magturo ka. Kanino? Sa mga bago, new disciples, to obey all the commands I have given you, and be sure of this. Look at the promise. Jesus, we will be with you always, even to the end of age. Amen na kapatid? Pag humayo ka, hindi ka iiwan ng Panginoon. Pangalawa, in the book of Mark 16:15, and then Jesus told him, go into all the worlds and preach the good news. Kanina? To everyone. Saan? Everywhere. Tama ba mga kapatid? Hindi may paborito ka lang na lugar. Hindi, dito lang ako sa Pulong Kawayan. Bakit? Mas madali dito No? Everyone, everywhere. Can you hear amen? Kahit saan ka ipadala ng Panginoon. Malay mo, ang mga mahuhuli mo palang isda ay wala sa lugar na yan, kundi sa lugar na pinapadala sa iyo ng Panginoon. Can you hear amen? In the book of Luke, look at that. Luke 24:47, and in His name, kanina, Jesus, the message about repentance and the forgiveness of sins must be what? Preached to all nation, beginning in Jerusalem. No? Anong mensahe yon? Repentance. Humingi sila ng tawad. Ano pa? Forgiveness sa ating Panginoon. Amen po ba kapatid? 4, sa book of John. No? Napansin nyo ba? It is the 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. John 20:21. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me. Look at that. I am sending you. Amen? At kinompleto na niya lahat na ng mga apostol. 5th is the Acts of the Apostles. Lahat na. Acts 1:8, but you will receive power and the Holy Spirit comes on you. And what will happen? You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. No? So nagbilin si Lord paulit-ulit bago siya umakyat sa langit. No? Amen po mga kapatid? Anong kanyang inuutos sa atin? To have a great commission. Magdala ka ng kaluluwa sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? It is as if He was saying, I really want you to get this. No? Anak, intindihin mo ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi niya, ikaw ay humayo sa buong mundo kahit saan o kahit nasaan ka man at kahit kanino. Kahit papaano. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, next, our mission is, everybody, is to go and make disciple. Is that clear? Do you want to go out? Hindi ka lang lalabas na, lalabas po kami. Anong gagawin mo? Here is your mission. Anong mission natin, everybody? Go and make disciple. Dalawa po yan, ha? Go. Humayo ka muna. Labas ka muna. And then, make
disciple. Ano yon? Magturo ka. Teach them. Pag nauunawaan mo ito, no? Hindi ka lang basta papasok sa church, uupo dyan, at mamaya uuwi na. Amen na kapatid? Kung naiintindihan mo na dapat pala ako ay magtuturo din sa labas, ngayon pa lang, nagsusulat ka na kung anong sinasabi ni pastor. Amen na kapatid? Bakit? Anong tuturo mo kung wala ka namang naintindihan at natutunan? Tama mga kapatid? Ang pwede lang magturo na magluto ng kare-kare ay yung tao na natutunan niya paano magluto ng kare-kare. Can you hear amen? Or else baka maging menudo yan. Tama mga kapatid? Are you with me? Kung wala kang alam na salita ng Diyos, how can you make disciple? Kaya brothers and sisters, lagi kong sinasabi, kahit na hindi pa nga ako nagsisimula, get your pen in your notebook. Dinadaya ka ni Satanas eh. Sabado, tinatago niya yung mga notebook. Sabado, wala nang mga ballpen. Nawawala. Huh? Hanapin mo. Kunin mo yung mga notebook ng mga anak mo na mga pinaglumaan. Pilasin mo yung mga walang mga sulat. Pagsama-samahin mo at gawin mong kwaderno para makapagsulat ka ng mga salita ng Diyos. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, magsulat tayo. Kasi pag nagsusulat ka, ayan yung mga youth natin, sanay na po yan. Pag nag-huddle sila, kung anong pinreach ni pastor, aba, para mga pastor din. Sabi po na, are you with me? Amen po ang patid. Kasi tinuturo ko pa sa ating Bible School, ang tunay na nag-aaral, nagsusulat. Sabi nga natin, ang tunay na nag-aaral, ay ano? Oh. Pag hindi ka nagsusulat, attendee ka lang. Amen ang patid? Amen po mga patid? Amen. Kaya magsulat po tayo. I encourage you with love. Amen mga patid? Next, the Great Commission was given to, look at that, every follower of Jesus. It is the Great Commission, not the Great Suggestion. Na, mga kapatid, kayo ba'y available mga Lunes? Kung wala kayong ginagawa, pwede po ba tayong humayo? Yang hiya pa yung pastor no? Pwede po ba? It is not a suggestion. It is the Great Commission. Amen na kapatid? Si pastor bang nagutos? Palapakan natin ng Diyos. Si pastor bang nagutos? Hindi po. Sino nagutos nito? Ang ating Panginoong Hesukristo. Shout amen. Dapat ay lumabas tayo to share the blessing. What is that blessing? Eternal life. Kaya wag mong sarilinin ang buhay na walang hanggan. Are you with me mga kapatid? Nakakasunod po ba tayo? The Bible says, Ezekiel 3:18, sulat nyo po ito, napakaganda. When I say to the wicked, you will surely die, you must warn them, no? So they may live. Bakit? If you don't speak out to warn the wicked to stop their evil ways, they will die in their sin. Oh, mamamatay sila. But I will hold you, look at that. Sabi ng Panginoon, I will hold you responsible for their death. Are you with me, kapatid? Pag sinabi ng Diyos na ang walang Kristo pupunta sa impyerno, at ito ka pa rin ang pinagpatuloy nilang buhay, kasi hindi mo sila sinabihan, hindi mo sila winarningan, look at that. Ano sabi? I will hold you responsible, isagani, for their death, kung hindi mo siya siniran ng salita ng Diyos. Are you with me, kapatid? Amen po, mga kapatid? Ito'y utos sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen po mga kapatid? Brothers and sisters, baka ikaw na lang ang nag-iisang Christian, no, na hindi pa nagdadala ng kaluluwa. Magdala ka na ng kaluluwa sa Panginoon. Amen mga kapatid? Or baka yung iyong kaibigan, kapamilya, or kamag-anak, ang isa na lang na hindi nakakakilala sa Diyos, pag siya ay namatay at napunta sa impyerno, walang Kristo sa puso, ikaw ang mananagot. You will be responsible. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya mag-pray ka, Lord, paano ko gagawin na madala sila sa Diyos? Can you hear amen? Paano nga po ba? This is the secret. Isaiah 55 verse 11. Tingnan nyo ito ha. It is the same with my word. Ano yan? The word of God. I sent it out, pinadala ko, and it always produces fruit. Look at that. Pinadala ko, inasik ko, namunga, always. It will accomplish all I want it to, and it will prosper. Ano yun? Tutubo. Saan daw? Everywhere I send it. Look at that. Ang salita ng Diyos pala hindi mapili.
Basta pakawalan mo yan. Alam mo ba, mahal ka ng Diyos at may mabuti siyang plano sa iyo. John 3:16. Sabi niya, corny ka. Bahala ka sa buhay mo. Tingnan mo. I send it always produce fruit. Yan ang pangako ng Diyos. Ipahayag mo lang, sabihin mo lang, ito'y mamumunga. It will accomplish. Gagawin ng Diyos kung anong gusto niyang gawin sa tao na yon, at ito ay magpa-prosper. Tutubo kahit saan. Amen na kapatid? Anong ibig sabihin ng kahit saan? Kahit pinakamatigas na puso, kayang durugin ng salita ng Diyos para siya ay sumamba sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Anong susi? Send the word. Preach the word. Share your text messages. Ayun po ang patid? Corny. Corny na kung corny. Pero may pangako ang Diyos, tutubo rin yan sa puso ng matigas na tao na yan. Can you hear amen? Amen po ang patid? Amen po ba? Gusto niyo ba ng pruweba na talagang tutubo yan? Gusto niyo po ba ng pruweba? Gusto niyo ng pruweba? Ang pruweba ay ikaw. Tama? Pastor, kami, basta aral-aral lang ha, walang pupunta sa church ha. Tingnan mo naman ikaw, nandito ka na ngayon. Palapakan nga natin ang Diyos. Amen po mga kapatid. Kaya, posible pala. Tama po mga kapatid. Amen po? Are you learning so far? Ikaw nga yung pruweba. Tama po mga kapatid. Next, number 2. Ayan, malapit na po tayo. Second is, your mission is a wonderful privilege. Sabi nga natin, privilege. Although it is a big responsibility, it is also an incredible honor to be used by God. Yes? Yes. No? Oh, mabigat, mahirap magpastor, mahirap humayo, okay lang. Pero, grabe naman, ikaw ay ginagamit ng hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi ni Pablo, 2 Corinthians 5:18, God has given us the privilege of urging everyone to come into His favor and be reconciled to Him. No? Pribilehyo mo na makapaglingkod sa Diyos, sa hari ng mga hari. Amen po mga kapatid? Si Pastor Gani po ay nagsilbi sa hari ng Saudi. No? Way back 2008. 2 taon ako naglingkod sa hari ng Saudi. Pero ako po'y nagpasyang umuwi. Bakit? Magpapastor ako. Bakit? Kasi hindi lang basta hari ang paglilingkuran ko. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, at siyang tagapagligtas ng aking buhay. Maglingkod ka sa ibang hari, ililigtas ka ba nun? Di siguro. Amen po mga kapatid. Are you with me? 2 Corinthians 6:1, and God's fellow workers will urge you not to receive God's grace in vain. No? Fellow workers. No? Ipahayag natin ang biyaya ng Diyos. Huwag nating hayaan na ang natanggap mo ay hindi grasya, kundi ano? Disgrasya. Tama mga kapatid? Ano bang natanggap mo? Grasya o disgrasya? Grasya. Biyaya. God's grace. Kaya kung grasya yan, huwag mong sayangin. Or else, mapupunta ka sa disgrasya. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? 2 Corinthians 5:20, sabi sa The Message, we're Christ's representatives. God used us to persuade men. No? Persuade ang ginamit para pilitin mo siya. No? Halika na, attend ka na. Ayoko. Okay, next day na. Halika, sama ka. Ayoko. Persuade men and women to drop their differences and enter into God's work of making things right between them. We're speaking for Christ Himself now, become friends with God. He's already a friend with you. Amen na kapatid? Bakit ba tayo nag-imbita sa church? Ayan no? Para maging kaibigan din sila ng Diyos. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Sister, sama ka sa amin. Bakit? Kasi si Lord, no? Ang ating magiging best friend at kaibigan. Are you with me? Hindi na tayo magiging kaaway ng Diyos. Why? Look at this. Telling others, everybody, telling others how they can have eternal life is the greatest thing you can do for them. Tagalog, ang pagsasabi sa ibang tao na sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ha? Ito ang pinaka magandang bagay na ginawa mo para sa kanila.
Hindi yung pinautang mo ng 100,000, 1 million, pinakain mo, binayaran mong utang. Maganda rin yun, pero hindi yun ang greatest. Anong greatest? Siya ay tumanggap ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Ikaw ba may kaibigan na may cancer, may matinding sakit, na wala ng lunas? No? Sabi dyan, isang krimen ang hindi mo sabihin ang life-saving information. Ano yun? Na siya'y bago man lang mamatay, sana sinabi mo, kaibigan, kumare, kumpare, anak, si Kristo lang ang daan para ikaw ay gumaling. Amen, kapatid? Si Kristo lang ang daan para ikaw ay mapunta sa langit. At kung mauna ka man ngayon, tanggap ko, kasi magkikita rin tayo doon. Amen po, kapatid? Amen po ba? Kasi binigyan tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Ganito po ang nangyari kay Naaman, isang hari. 2 Kings 5:1-4, the king of Aram had high admiration for Naaman. The commander siya of his army. Isa siyang general, sabi na natin. Because through him, the Lord had given Aram great victories. But though Naaman was a mighty warrior, look at that. He suffered from leprosy. Look at how God humbled us. Pinakamagaling na general, ang dami niyang napatumbang mga kalaban, pero siya'y napabagsak lang ng isang ketong. Sakit. Amen mga kapatid? Na ngayon, ikaw ang pinakasikat, pinakamayaman, binigyan ka lang ng Lord ng isang sakit, bagsak kagad. Are you with me? Now, groups of Aramean raiders had invaded the land of Israel, and among their captives was a young girl who had been given to Naaman's wife as a maid. Ito namang magandang nangyari, nung sila'y sumasakop ng mga bansa, yung kanilang mga alipin na nakukubkob, may isang bata. At yung bata na yon, ginawang alipin ng asawa ni Naaman. Do you follow? Amen po ba? Verse 3-4. One day, the girl said to his mistress, yung bata, sinabi to sa asawa ni Naaman, I wish my master would go to see the prophet. Who is that? Elijah. In Samaria. He would heal him of his leprosy. So, Naaman told the king that the young girl from Israel had said. So, to make the long story short, gumaling si Naaman. Amen mga kapatid? Bakit? Sabihin niyo po sa akin, bakit? Sa isang magandang balita. Ano yung balita ng bata? May propeta doon. Ang Diyos na sumasamba siya sa tunay na Diyos at kaya niyang magpagaling kahit ketong. Amen mga kapatid? Na itong si Naaman na hindi naniniwala sa kahit sino mang Diyos sapagkat siya ngay magaling matagumpay pero napapayag siya. Pumunta siya kay Propeta Elijah. Siya ay lumubog sa Jordan River at pag-angat niya sa tubig, sabi ng Biblia, ang kanyang ketongin na katawan ay parang kutis baby. Amen na kapatid? Kasi ang ating Diyos ay Diyos na nagpapagaling ng lahat ng sakit karamdaman. This is the good news na ipagsabi natin sa lahat ng mga may sakit. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Sige, palapakan natin ang Diyos. Baka naman yung kapitbahay mo hindi na makalakad, di ba? Sabi mo, halika. Jesus kailangan mo, wala ka ng pera, di ba? Halika. Amen po mga kapatid. Walang makapagpagaling sa'yo, ubos na nga lahat ng budget mo. Lumapit ka sa Panginoong Jesus. Amen? Ang pinakamasaklap na kasalanan ng isang tao ay ang itago ang sagot sa pagpapatawad. No? Sinasarili mo, kapayapaan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Amen po mga kapatid? And only that you will realize na lahat pala ng kapangyarihan na yon ay hawak mo sa iyong kamay. Amen po mga kapatid? Anak ka ba ng Diyos? Iniligtas ka ba ng Diyos? Ano yung Greek word ng salitang save? Sod, so. Salvation. Salvation lang bang tinanggap natin? Hindi. Kasama dyan ang healing or kagalingan. So look at that. Kung ang iyong kaibigan ay naghihirap at may sakit karamdaman, totoo siyang tumanggap kay Kristo, hindi lamang siya maliligtas. Siya rin ay magaling na sa latay at sugat ng Panginoong Kristo. Shout amen! Magandang balita. Pinagsasabi po ba natin ang magandang balita? Hello? Proud po ba kayo sa ating church?
Christian kami. May church kami doon. Sama kayo. O hindi alam na Christian ka pala. Hello? Are you with me, kapatid? Pinagsasabi mo ba ang ating Panginoong Yesus? Amen? Sapagkat maraming tao, ayain mo sa Bible study, ayaw. Ayain mo sa sine, kahit bulag, sasama. Oh, look at this. Tingnan yung picture na to. Bible study sa church versus outing. Saan ang maraming sasama? Pag sinabing, sa Mayo po ay meron tayong church outing at aalis po tayo ng alas 4 ng madaling araw. Aba, yung mga kapatiran, naglalatag na sa church, alas 12 pa lang. Bakit nandito na kayo? Hindi na kami uuwi, pastor. Baka maiwan kami. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Pasamantalang, mayroon po tayong Bible study sa Wednesday. 1 oras lang po. Minsan nga po, hindi umaabot ng 1 oras eh. Ay, Diyos ko, 6:30 na, wala pa rin. Alas 7 na, wala pa rin. Sabihin sa katabi, umaten tayo sa Wednesday ng Bible study. Shout amen! Palapakan natin ng Diyos. Baliin natin yan. Basta Bible, dami kami dyan. Tama ba din? Aatin ako dyan. Pagdadala pa nga ako eh. Are you with me? Kasi mahal mo ang Diyos. Can I hear amen? Look at this. Next, we must remember that no matter how contented or successful people may appear to be, look at that, without Christ. Pag wala kang Kristo, they are hopelessly lost and headed for eternal separation from God. Because it's lonely on top. Can you hear amen? O sige, successful ka, dami mong business, dami mong pera, dami mong pinagawa, wala kang Kristo. Malungkot yan. Can you hear amen? At maraming magpapatunay, kahit mga celebrity pa, sasabihin nila sa'yo, kahit mataas na ang narating nila, kailangan mo si Jesus. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Sige, palakpakan natin ng Diyos. Malapit na po tayo. Acts 4:12. Bakit? Everybody, Jesus is the only one who can save people. Sino yung only one na makakapagligtas ng tao? Siya lang. Hindi si pastor, hindi si brother. Kasangkapan ka lang. Amen mga kapatid? Instrumento ka lang. Dalhin mo siya kay Jesus. His name is the only power in the world that has been given to save people. We must be saved through Him. Everybody needs Jesus, kahit tayo. Can you hear amen? Amen po ba? Are you learning so far? Yes. And lastly, number 3. Mabilis lang po ito. Number 3, everybody, your mission has eternal significance. Can you hear amen? Amen po ba? Yung trabaho mo ngayon, kahit ikaw ang pinakamataas sa kumpanya nyo, kahit ikaw ang pinakamalaki ang sahod, ikaw na ang pinakatinitingala at maraming nagawa, pag ikaw ay laos na, wala nang kikilala sa'yo. Amen mga kapatid? Kasi marami nang papalit sa'yong mas magaling pa sa'yo. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pero tingnan mo ito. Maglingkod ka sa Lord, kahit ngayon na medyo ugod-ugod ka na, pwede pa rin. Sabi sa katabi, pwede ka panay. Pwede ka patatay. At pag ginawa mo yan, it has an eternal significance. Amen na kapatid? Yung paglilingkod mo ngayon, kahit medyo na-late ka na, nakalista yan sa langit. Sasabihin ng ating Panginoon, halika na anak. Well done, my good and faithful servant. Halika na sa langit, magpahinga ka na. Can you hear amen? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Kaya kung apura ka sa trabaho, apura ka sa paghanap ng pera, dapat apura ka din na mag-impok ng kayamanan sa langit. Papaano? Magdala ka ng kaluluwa sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Pumalakpak nga po lahat ng mga mayaman na sa langit kasi marami na silang nadala sa ating Diyos. Ha? Amen mga kapatid? May nadala ka na ba sa Panginoon? Tingnan natin pagdating doon kung gaano kalaki ang mansion mo, ha? Tsaka yung corona mo. Baka magkatotoo ang tansyang corona. Ang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, 5 heavenly crowns, 5 corona ang kayang-kaya niya na ipatong sa kanyang ulo. Nawa makaisa ka. Sabi sa katabi, nawa makaisa ka. Are you with me, kapatid? Dapat apura ka na maglingkod sa Panginoon. Are you with me, kapatid? Last verse, John 9:4.
All of us must quickly carry out the task assigned us by the one who sent me, because there is a little time left before the night falls and all work comes to an end. Tagalog, magmadali ka. Sabihin sa katabi, magmadali tayo. May mga nagagawa tayo sa umaga na hindi mo na magagawa sa gabi. Tama mga kapatid? Kaya kung nagagawa mo pa na makapagdala, malakas ka pa, may impluwensya ka pa, do it. Gawin mo yan, kapatid. Amen na, kapatid? Kasi pag dumating ng araw na hindi mo na kaya, lipas na at wala nang gagawin pa. Kaya bago dumating ang 11th anniversary natin, mangako ka sa Diyos, Lord, kahit gitong buwan ng Marso, magdadala ako ng kaluluwa para sa iyong kapurihan. Shout amen. Amen po siya. Palapakan natin ang Diyos. No? Hindi naman sinabi ni Pastor na mag-quit ka sa trabaho mo para magdala ka ng kaluluwa. Di ba? Sinabi ko ba yon? Ubusin mo pera mo para makapagdala ka. Hindi ko naman sinabi yon. Tama? Pero sa simpleng paraan na ikaw ay maging full-time evangelist, papaano? Dalin mo ang isang estudyante mo, isang nanay na kilala mo, isang teacher na kilala mo, o kaya isang salesman, isang driver, or even a manager, ano man ang kanyang trabaho o kalagayan sa buhay, isa lang, dalin mo sa Panginoon at natupad mo na ang utos ng Diyos to go and make disciple. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Palapakan natin ang Diyos na buhay. So you should continually look for people in every places, everywhere, whom you can share the gospel. Amen? So next week natin, kasi series po ito, I will share the point number 4, yung pang-apat, at sasagutin natin ang tanong na, next po, how will I share my faith in Jesus effectively? Amen mga kapatid? May natutunan po ba tayo? Amen. Sige po, tayo tayong lahat. Let's have a quick recap sa ating natutunan. Ano po yung number 1, everybody? Your mission is a continuation of Jesus' mission on earth. Number 2, your mission is a wonderful privilege. And thirdly, everybody, your mission has eternal significance. And what is our Macarius challenge, everybody? Tell your families and friends about Jesus. No? Start in your Jerusalem. Start in your family. Huwag ka munang pumunta sa kapitbahay. Pamilya muna. Baka may hindi pa napupunta sa church. Amen na kapatid? Baka wala pa siyang Kristo sa puso. And when you do that, kasunod na ang iyong kaibigan, kamag-anak, at marami pang iba. Amen mga kapatid? Shall we pray? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito sapagkat binusog mo kami ng iyong mga salita, Panginoon. Walang makakahadlang sa iyong gawain, Panginoon. Kamatayan man o buhay, gutom man o kasaganaan, pagod man o walang kapaguran, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat kami po ay all out para sa iyo. Ang mabuhay kay Kristo ay pakinabang, Panginoon. Ang mamatay ay pakinabang pa rin, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat binalik mo sa amin ang tibok ng iyong puso na maging tibok din ng aming puso na kami ay humayo, Panginoon. 10 taon ng pag-aalaga sa amin, 10 taon na hindi kami pinabayaan, nagdaos pa kami ng 1 dekada ng anibersaryo para patunayan sa iyo, Lord, hindi nagkamali ang aming tema that we will build momentum and we will bring one soul for Jesus. Lord, nawa ang mga narito hindi papayag na matapos na naman ang taon na wala kaming madadala. Lord, use us in a very special way, in a very wonderful way, ayon sa aming kakayanan. Sapagkat alam namin ng bawat isa, kaya ring magdala ng isa. Ang katunayan ay ang aming sarili. Kami nga tumatanggi pa dati sa iyo, tinataguan ka namin, Lord, pero heto kami. Nakataas ang kamay, sumasamba sa spirito at katotohanan, at naglilingkod sa iyo. Kaya kaya. Panginoon, narito ang aking mga kapatid, patuloy po na tulungan mo sila na makapagdala, lalo na ng kanilang mga kapamilyang wala pa sa church. That all their family will serve you, will bless your name,
at patuloy po ng buong pamilya nila ay patuloy na itataas ang kamay at maglilingkod sa iyo at isigaw, banal, banal, banal ang aming Diyos na buhay. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Tell your families and friends about Jesus. To God be all the glory. Are you blessed? Super blessed. Amen. So kung kayo po yung napagpala, please, pagpalain din po natin ang gawain sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng ating mga kaloob sa Panginoon. To God be all the glory po. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!